Hello guys, what's up? Jumar here. So for today, may share lang ako sa inyo na pwede nyo maging gift sa mga loved ones nyo, sa ka-office mate nyo, sa kaklase nyo, or sa nililigawan nyo, or sa dun sa mga babae or girlfriend na naghahanap ng perfect gift para sa mga boyfriends nila. And dun din, of course, all in all sa mga loved ones or kaibigan nyo na malapit sa inyo. So as of now guys, nabasa nyo na siya sa title nitong video na to. And of course, mind you again guys, itong video na to is not a full review kundi feature lang and idea na din. Since malapit na yung Christmas is magandang maging idea nyo na din to para maging gift nyo sa mga, again, nasabi ko na. So ano nga ba yun? Eto guys, which is yung Edifier X2S and yung Neobuds Pro. So kitang-kita nyo pa lang sa size, mas malaki tong Neobuds Pro kaysa dito sa X2S. And pagdating din sa ano niya, ang laki, ayan o. So pag ginanyo nyo, matatakpan nyo yung ano, yung X2S. So balik na tayo dito. So full, hindi siya full, again guys, mind you, hindi siya full review kundi feature lang. So X2S, balik guys, yung link nung shop, yung talagang distributor ng Edifier dito sa Philippines, ipoprovide ko sa inyo dun sa description at saka dun na din sa comment. So kung may idea, kung gusto yung i-check out yung item, pwede nyo din, kung gusto nyo na din bilhin, dun na din bumili kasi sila yung legit talaga na seller dito. Kasi mismong brand yung nagbebenta dito sa Pilipinas and locally siya available, hindi magsiship pa galing ibang bansa. Ngayon, X2S, pagdating pala sa pricing guys, hindi ko masasabi sa inyo yung direct pricing nito kasi nagpa-fluctuate siya. Minsan mababa, minsan mataas kasi minsan nagsisale. Tapos, idagdag nyo pa yung mga vouchers nyo na pag nag-check out na kayo, pwede pang mabawasan yung price. Ngayon, etong dalawa, anong meron ba sa dalawa? Syempre guys, ito yung mas cheaper compared dito sa ano nila, parang ito yung high-end nila na meron dito sa Pilipinas. Although ito kasi lumang model na to, meron ng Neobuds Pro 2, ito yung 1, sobrang sulit nito guys pag binili nyo compared dun sa ibang mga mamahalin. Kasi konting trivia lang, ang Edifier is kapantay niya ang level ng Creative, ng Logitech at saka ng JBL pagdating sa sound reproduction. Although syempre yung cheaper version at saka yung high-end version, hindi naman sila magkapareho, pero mas highly recommended ko na to sa inyo guys kaysa bumili kayo ng mga cheapy na mga TWS or yung mga wireless na earphones na mabibili nyo lang ng super mura, mga 600 and below. Pero tsamba nyo na lang kung may makita kayo na mura pero maganda yung sound reproduction niya. Paano kung nabanggit ng sound reproduction? Kasi may mga bibili ka guys na cheapy na pag halimbawa ginamit mo na tapos minax volume mo, basag yung sound, either basag yung bass or basag yung treble or hindi balance yung sound or walang bass at all. So or minsan naman malas-malas pa, hindi nagcha-charge ng maayos, hindi rin siya, pwedeng sira yung left, pwedeng sira yung right na hindi gumagana yun. So ganun. In terms of features, okay naman siya guys. In terms of yung bass, yung treble at saka yung sound reproduction niya, sobrang linaw compared again sa mga cheapy na ito din, pag nilakasan nyo, tinodo nyo yung volume, hindi siya basag. Pero mas malupit to guys, syempre kaysa dito. So again, short feature lang to para magkaroon kayo ng idea. In terms of box naman kasi guys, yung product description na din pala is ipoprovide ko na din sa yung link ng product description, ipoprovide ko na din sa link sa baba para kung gusto yung basahin is pwedeng mabasa nyo din kaysa panoorin nyo lang to, sasabihin nyo hindi ko man lang binigay yung full specs ng earphones. Pero syempre bibigyan ko na din kayo ng konting info na din about the specs. So 26 hours yung ano niya, yung playback niya. Paano naging 26 hours? Siyempre babasahin ko na lang din sa inyo guys para mas clear. So yung playback ng earphones habang ginagamit nyo siya is 6.5 hours yung itinatagal. Tapos pagkasama siya siyempre yung charging case, na-extend niya pa ng 19.5 hours. So kaya siya nagkaroon ng 26 hours na battery na playback time. Now 10 minutes of charging, pag sinaksak nyo yung earphones, binalik nyo sa charging case, 10 minutes of that
will give you 1 hour of playback. So talagang maganda. So ito siya guys, pag dumating sa inyo yung earphones, ito siya. Now, pag in-unbox nyo naman, ang makukuha nyo lang naman siya sa loob. Nandito yung pinaka-charging case niya, tapos yung dalawang earphones nandito. So hindi siya nakasaksak sa charging case. Unlike nung Neobuds Pro na pagdating sa inyo nakalagay na. Pero ang kinaganda kasi guys, may takip yung charging pin niya. So hindi yung loading or charging niya is hindi maapektuhan yung earphones kahit on transit or nasa box pa. So, yun nga lang, ito lang kasama niya siya, syempre yung may manual sa loob, tapos meron din ng charging cable. Now, in terms of box naman siya, mas maganda siya nang di hamak kaysa dun sa mga Cheapify. Now, pagdating nyo naman sa unboxing, ito na siguro guys, yung pinaka-premium na earphones na mabibili nyo na maganda yung sounds and of course affordable. Now, bibigyan ko na lang na kayo ng konting idea about the pricing. Yung etong X2S, ang alam ko naglalaro to ngayon sa 700 to 900 pesos in between ng dalawang nasabi ko 7 to 900. Syempre magbabawas pa yun dahil free shipping na din kung meron kayong voucher, plus yung ano bang tawag dito, mga extra vouchers pa, extra discount vouchers. Now, compare dyan, mas malupit ito guys. Although nung bagong labas kasi to nung 2022, nasa 8,000 pesos to. Ngayon, mabibili nyo na lang dun sa link na ipaprovide ko sa inyo, yung talagang shop ng Edifier. So by the way, pasensya pala guys kasi ang ipaprovide ko lang sa inyo is yung Shopee link niya, kasi talagang dun lang ako bumibili sa Shopee, hindi na ako bumibili sa Lazada. Malimit na lang yun. So, eto siguro guys, yung pinaka out of all dun sa market, pag bumili kayo sa market, eto na siguro yung pinaka premium na mabibili nyo na discounted ngayon. Kasi ang alam ko, dati nasa 8,000 pesos to na ganon. Ngayon, nasa 3,000 and 3,000 pesos below na lang siya, or nasa 3,000 pesos mark. So, dadating siya guys, nakaganito sa inyo, di ba? Ngayon, bakit premium ko nasabi? Dahil sa loob niya, eto pa yung pinaka box, di ba? Compared mo itong Neobuds Pro sa X2S, no? Diba? So, ito na. Ang yung box niya, ito namang meron din siyang active noise cancelling din. Tapos same din ang features pala nung guys, nung sa X2S. Sa left side, mapoprogram nyo pala yung earphones. Kailangan nyo lang i-download yung Edifier Connect. Ipaprovide ko na lang din yung link nung saan niya, or yung pangalan nung para ma-download nyo sa iPhones nyo or sa Android nyo. Ngayon, ito 26 hours, kung 26 hours yung X2S, ito naman 24 hours. Pero bakit kasi mas mababa yung playback nito compared dun sa X2S? Kasi guys, mas jump pack to ng technology compared dun. Ang dami nitong features na makukuha dito compared doon. So, eto, nasa na nga ba yung nakalagay dito? Sorry guys, babasahin ko lang kasi sa inyo kung ano eh. So, again, pareho lang ng 10 minutes of charging sa carrying cases. Meron kang 1 hour na playback time. So, pag binuksan nyo siya, i-slide nyo lang na ganun, sa loob, yan siya. So, dadating siya nakaganyan sa inyo. Tapos, sa ilalim niya, nandoon yung accessory box. So Type-C na din yung niya, yung nito, yung charging cable nito, plus ano bang tawag dito? Meron siya din kasama nung mga extra ear tips from smallest to largest. So yun na guys. Hindi ko na lang papakita sa inyo guys yung para kahit paano is search nyo na lang din sa internet kung ano itsura ng mga niya, pero colorful eh. Ang kinaganda din dito guys, eto kasi mas advanced, mas parang robotic to. Eto pag binuksan mo siya, yan siya, ganyan lang. Ang kinaganda, eto, kailangan mo pang tanggalin muna pala yung X2S nga lang pala, downside nito, pag kailangan mo pang tanggalin yung dalawang earbuds sa charging case niya para automatic siya mag-connect. Unlike dito sa Neobuds Pro, once na binuksan mo yung case niya, yan siya, and may light effect pang ganyan,
magko-connect na siya dun sa either Android mo or iPhone. Tapos yan guys yung earphones, 'di ba? Yung pag sinara mo naman siya, meron siyang animation na ganyan. So, pag nag-charge din siya guys, gaganon siya. Yun, ito nga lang downside din pala nito guys na X2S, wala siyang indicator kung malolobat na yung charging case. Ito guys meron. Once na binuksan mo siya, magbi-blink siya. Sinara mo ulit, magbi-blink siya. Ibig sabihin, lobat na yung charging case. So, again guys, yung susunod, thank you for watching. Kung may mga questions kayo regarding dito sa items na to, ano ba yung, or meron ba kayong tatanong na ano pa bang ibang marirecommend ko na earphones or kahit ano pa man, kung anong gusto nyo yung i-feature ko next time, ano nyo na lang sa comment para pabasahin ko, mag-reply ako as soon as possible. So again guys, hit the like button, share this kung meron kayong gustong pag-share ng idea, kung okay ba yung earphones or not. Tapos leave a comment na lang din kung may mga questions kayo, and don't forget to subscribe guys. Matutulungan nyo ako na malaki noon pag nag-subscribe kayo. So again guys, thank you for watching. Gio here, signing out.